itatanong ko po sana, kung yung Bible po na ginagamit natin ngayon, galing po siya sa mga lumang scroll, may kasiguraduhan po ba na hindi po siya nadagdagan o nabawasan nung mga taong nag-translate sa kanya para maging book based po sa personal interest nila? That is a very intelligent question. That is also one of my questions when I started studying the Bible. But I have found answers. Answers wherein you can base your firm faith on the Word of God. Alam mo kasi hanggang ngayon, yung mga manuscripts na kung saan nanggaling yung mga translations ngayon, they are existing until now. They are existing. One of the oldest manuscripts is one manuscript that is believed to be dated on the 2nd century. That is 120 AD to 150 AD. That's the oldest known manuscript of the scriptures. Let us show that. Sister Luz? This is a fragment of the Gospel of John. P52. P52 is the oldest known manuscript fragment of the New Testament. Description, language Greek, medium papyrus. Approximate date, 120 to 150 CE. Place of discovery, Egypt. Date of discovery or acquisition, 1920. Current location, John Rylands Library, Manchester, England. Manuscript number P52, manuscript family, Alexandrian. Tamo, meron silang nadiscovery na isang parte ng manuscript na sa Gospel of John na dates back to 120. Ibig sabihin kung namatay si Juan, yung sumulat ng Apokalipsis, kung namatay siya ng 100 AD, that is only 20 years away from his time. So, malapit na malapit yan sa panahon ng mga apostol. Meron pang isang matandang manuscript na yung tinatawag na Oxyrhynchus Papyrus, which dates back to the 3rd century. Meaning, mga 200 taon lang ang layo nito kay Kristo at mga apostol. The Oxyrhynchus Papyrus, the oldest manuscripts in Greek of the 3rd century. Kita mo? Existing ngayon yan kapatid Nababasa yan Ngayon, hindi pa yan. Noong 1947, nakadiscover sila doon sa Cave of Qumran nung tinatawag ngayon na Dead Sea Scrolls. Yan Dead Sea Scrolls na yan ay mga manuscripts also. When we say manuscripts, yan sulat kamay, hindi printed material, sulat kamay. Wala pa kasing printing press noon. Kaya yung salita manuscript, ang galing dun sa salitang mano na sa Latin, sinulat ng kamay. Ayan, yan Dead Sea Scroll, manuscript din yan, nakasulat yan sa mga animal hide at saka sa mga balat ng hayop. Yan, nung matuklasan 1947, yung Dead Sea Scroll, naisulat yan 200 years before Christ. Nandiyan yung libro ni Propeta Isaiah, at saka yung libro ng mga matatandang propeta sa Israel. That was written 200 years before Christ. You can just imagine, 200 years before Christ, meron ng manuscript na natuklasan tayo. Nakalagayan sa mga jars, mga earthen jars. Ayan, na-preserve siya doon sa sa desierto, doon sa malapit sa Dead Sea. Na-preserve siya, perfectly na-preserve yung libro ni Propeta Isaiah, buong buo. Kung ikukumpara mo yan, doon sa manuscript naman na natagpuan ng 3rd century, na isulat noong 3rd century, kukumpara mo yung manuscript namang tinulat 200 years before the coming of the Lord Jesus Christ in the flesh, halos eksaktong-eksakto. Kaya dun sa tanong mo, yung mga Biblia natin ngayon na itinranslate lang nung 1611, yung King James Version, tapos yung mga Biblia pinagtatranslate ng Saksi ni Jehovah, makikita mo ba kung dinagdagan o hindi? Makikita mo. Kagaya ng salitang Jehovah, wala sa manuscripts yun. Inimbento lang yun ng mga tao nung 14th century
nilagyan nila ng pangalan ang Diyos, ang nilagay nila Jehovah. 14th century lang yon. Kaya kung magbabasa ka ng mga Biblia na naisulat before the 14th century, kagaya ng Oxyrhynchus Papyrus, kagaya nung Dead Sea Scrolls, at kagaya nung Codex Sinaiticus, na nakita ko mismo nung pumunta ako sa Great Britain, pumunta ako doon sa British Library, nakita ko yung mismong kopya noong tinatawag na, kinunan ko pa nga ng retrato yung tinatawag na Codex Sinaiticus. Yung Codex Sinaiticus, naisulat yan noong 4th century, ika-4 na siglo. Sulat kamay pa yan. Kaya kung titignan mo yung mga yan, walang pangalang Jehovah dyan. Alam na alam mo, yung pangalang Jehovah, inimbento lang ng mga bagong nag-translate ng Biblia. Kaya dun sa iyong problema, kapatid, paano ko malalaman kung nadagdagan? Di punta ka dun sa mga manuscripts. Di ba? Di ba very easy to answer yon, Very easy to understand. Halimbawa, itong Bibliang binabasa ko ngayon, 1901 o 1905, may nadagdag ba rito? Meron. Kasi 1905 lang ito tinranslate Ang nadagdag dito yung Marcos, chapter 16, verses 9 to 20. Pero doon sa Codex Sinaiticus na nakita ko mismo yung kopya doon sa British Library, ang Marcos niya nagtatapos sa Kapitulo 16, versikulo 8. Mag-uumpisa sa 9, wala na siyang verse. Ibig sabihin, yung verse 9 up to 20 ng 16 ng Marcos, dinagdag lang yun ang mga kung sino nagdagdag nun. At mali-mali nga yung nandun sa mga verses na yun. Mark 16, 9 to 20. It is not contained in the oldest manuscripts of the Bible. So alam natin, ngayon kung nagtitiwala ka kapatid, sa effort na ginamit ko for the last 49 years of my life, sa 49 na taong ginugol ko ang buhay ko sa pag-aaral ng Biblia, kung nagtitiwala ka, at kung nagtitiwala kang ang Diyos ay tapat na Diyos, na hindi niya pababayaang mawala yung kanyang tunay na aral, siguro sapat na yung aking natuklasang aral sa Biblia para magtiwala kang may tunay na Diyos na dapat tayong paglingkuran. Yun ang masasabi ko sa iyo, kapatid. Maraming salamat po, Brother N. Titignan ko na lang po yung Marcos mamaya. Thank you po. Sige. Yun ang mga dagdag, Marcos 16:9 hanggang 20. Yun ngayon ang pinagbabatayan ng mga Pentekostal. Kaya raw sila nagsasalita ng wika. Yun ang batayan nila, yung talagang talata na wala naman sa talagang original na mga manuskrito ng Biblia. Kung gusto mo ng isang mas malawak na pag-aaral, kapatid na Angelica, dumalo ka sa ating Bible indoctrination sessions. Dumalo ka at ako naniniwala makakasumpong ka ng kabutihan pag dumalo ka. Sana samahan ka ng Panginoon. Thank you po.